Amen. Praise the Lord. Ayaw mo nilangin, Father Ryan. Glory to God. Hallelujah. Dakila at mapagpalang Diyos. Minsan po, Panginoon, hallelujah, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Panginoon, kami nagkatipon. Yes, Lord. Panginoon, hallelujah. Upang pagdatalan po, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, mga Diyos, hallelujah, ang bawat isa sa po, Panginoon, puspusin mo kay Panginoon, ang parang mga Espiritu. Amen. Patuloy ka po, Milos, maghati sa aming buhay po, Panginoon, ibisag palay mo, Panginoon, ang iyong gawain po, Panginoon, o Diyos, hallelujah. Siyang magiging, hallelujah, kalakasan, pagpapalang ng Panginoon, o Diyos, hallelujah. Ibisag palay mo ang bawat isa. Maraming salamat. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa mapagpalang gabi mga kapatid. Ang ating topic, God will provide. God will provide. Ibibigay ng Diyos. Walang bagay sa mundong ito na hindi sa Diyos. Na mula sa Diyos. Na hindi galing sa Diyos. No? Lahat ay sa Kanya. No? Mula sa Kanya. Galing sa Kanya. Kahit wala tayong pagmamayari. No, pahiram lang ang lahat ng ito sa atin ng Panginoon. Sinabi nga sa aklat ng Isaiah, chapter 66, verse 2, sa lahat ng bagay, ako ang may likha, kaya ako ang may-ari ng lahat. Kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nilulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Pinamagatan ko nga itong praise God. Hallelujah. Glory to God. Amen. Ulitin ko sa aklat ng Isaiah, chapter 66, verse 2. Sa lahat ng bagay, ako ang may likha, kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Pinamagatan ko nga itong God will provide. At bakit? Sinabi ng Panginoon, ako ang may likha. Ako ang may-ari ng lahat, nangungulugan ng lahat ng nakikita natin, mapalangit, mapadagat, mapalupa, amen, ay ibinigay ng Diyos. Amen? No, ibinigay ng Diyos. Pag may-ari ka, halimbawa lang, no, ako, may-ari ako, walang magagawa ang sinuman. Walang makakapigil, walang makakadlang sa iyo. Ano mang nais mo, ano mang ibig mo, ano mang gusto mo, may-ari ka eh. No, buske, sinabi nga ng kasulatan, biblical naman, walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Amen? Dahil, no, buska, may-ari ka, walang makakadlang, walang makakapigil sa iyo. No? Wala silang nagawa. Naalala nyo ba yung pinto tungkol sa laping ginto, yung pag-aralan nating nakaraan? Yung mga alipin niya, binigyan yung isa isang salaping ginto, yung isa bigyan ng 2 salaping ginto, yung isa naman binigyan ng 5,000 salaping ginto. Ang tanong, iba-iba o tawag yun, iba-iba at hindi parehas-parehas yung ibinigay sa kanila. May binigay ng 1,000 salaping ginto, may binigay naman ng 2,000 salaping ginto, at mayroong binigyan ng 3,000 salaping ginto. Sabi ko nga, walang magagawa ang sinuman. No, walang makakapigil, walang makakadlang sa iyo. Amen. Sa mga nais mo, sa mga ibig mo, sa mga gusto nyo, sa mga gusto mo, may-ari ka eh. Diba? Pera mo yun, anong pakailan? Diba? Kung ikaw may-ari, anong pakailan mo? No? Kung silang may-ari, anong pakailan nila? Ito yung gusto ko, ito yung ibig ko, ito yung nais ko. May-ari ka eh. Yung pinto naman tungkol sa may-ari ng ubasan, kung nababasa nito sa kasulatan, pinatawag na ang kanyang mga manggagawa upang bayaran sila, upang sahuran sila. Mula sa una hanggang sa huli na nagtrabaho. Meron nagtrabaho maaga pa sa 9 AM. Maaga pa siguro, pag palalasin alas 8, maaga, sinasabi yun, maaga pa sa 9 AM. Merong 12 PM, merong 3 PM, merong naman 5 PM. No, binayaran ang bawat isa ng tag-isang salaping pilak. No? Nagtrabaho ng maaga pa sa alas 9, palagati alas 8, mayroong alas 9 ng umaga, binayaran ng 1 salaping pilak. May alas 3, may alas 5, binayaran din ng 1 salaping pilak. Ito naman ay pari-pareho, no, at pantay-pantay yung ibinigay sa mga manggagawang ito.
No, yung sahod nila pantay-pantay, pare-pareho. Sabi ko nga, amen, kapag ikaw ay boss, kapag ikaw ay may-ari, no, walang sinuman makakadlang sa iyo. No, walang sinumang makakapigil sa iyo. No, walang magagawa. Amen, sapagkat may-ari ka eh. Biblically, walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Pag boss ka, pag may-ari ka, no, wala silang magagawa. Amen? Tandaan natin, lahat tayo ay alipin. No, alipin lahat tayo ng Diyos. Ipinanganak ang mayaman ng buhay, ipinanganak ang mahirap ang buhay. Gusto ng Diyos yan eh. No, ibig ng Diyos yan. Nais ng Diyos yan. Kaya wala tayong magawa kung ipinanganak tayong mayaman. No, ipinanganak tayong mahirap. Dahil yan yung kalooban ng Diyos eh. Amen? No, wala tayong magagawa. Kung anong buhay meron tayo, mayaman ka man o mahirap. May plano ang Diyos, no? Kung bakit pinanganak ang mayaman, kung bakit ipinanganak ang mahirap. May plano ang Diyos. Sa kasulatan, sinabi niya sa mga mayayaman, no, magpakayaman kayo sa mabubuting gawa. Sa ganitong paraan, makapag-ipon kayo ng kayamanan sa inaharap at magkamit ng tunay na buhay. No, ito yung plano ng Diyos. Sinabi naman niya sa mga may hirap, no? Biblically, sinabi ng Panginoon na magpakayaman kayo sa pananampalataya. Sa ganitong paraan, makapag-impok kayo ng kayamanan sa inaharap at magkamit ng tunay na buhay. Ito yung plano ng Diyos. Amen? Yung bawat isa, mahirap ka man o mayaman ka man, ang buhay ay magkaroon ng tunay na buhay. Ito nga yung plano ng Panginoon. Yung buhay na wala hanggan. At yung buhay na masaganang buhay, masayang buhay, yung ganap na buhay. No, yung magkaroon tayo ng maganda at mabuting relasyon sa Panginoon. No, ito nga yung plano niya sa atin. Sa kung bakit no may mahirap may mayaman. Amen. Ito yung kalooban ng Diyos para sa kanila, para sa atin. Sa mundong ito, no, meron dalawang klase ng tao. Merong isang mananampalataya at hindi mananampalataya. Dalawa lang naman yung klase ng tao dito. Merong believer, sabi nga believer at non-believer. Amen. No, kung di pa tayo tunay naman ng palataya natin Panginoong Hesus, kailangan mong maipanganak muli sa laman. No, ay kailangan mong hindi pala. No, kung tunay tayong mananampalataya natin Panginoong Hesus, kailangan mong maipanganak muli. Hindi sa laman ha, literal. Hindi sa laman, kundi sa Espiritu. Amen? Si Jesus, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Amen? Dahil ang Diyos sa Espiritu, si Jesus, no, nagdalang tao si Maria, nagdalang tao si Maria, si Jesus naman nagkatawang tao, lalang ng Espiritu. No? Sapagkat ang Diyos sa Espiritu, siyempre, yung anak niya ay Espiritu din. Ngayon, kung ang Diyos ay Diyos, siyempre yung anak na Diyos din. Pero tayo no, literally laman talaga. No, ipinanganak ang tao, siyempre tao ka din. Amen? Si Jesus, biblical sinabi doon, nagkatawang tao siya. Amen? Kaya nga lahat ay kailangang ipanganak mo. Kasi sa laman, lahat na tayo ay makasalanan. Biblical na lagi napapakinggan sa aklat ng awit, makasalanan ka na ikay pinanganak. Diba? Na ikay iluwal ay masama na. Kaya lahat tayo makasalanan. Kaya nga sinabi sa John 3:3, lahat ay kailangang ipanganak muli sa pamamagitan ng Espiritu. Amen? Paano? No, kailangan mong patayin yung dati mong pagkatao. Yung lumang pagkatao, no, patayin mo yan. Samantalang no, si Jesus, no, nagkatawang tao siya, alalang ng Espiritu Santo. Hindi nagkasala si Jesus, ngunit ibinilang siyang makasalanan upang mamatay siya sa krus, no, dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo ay maranasan natin yung pagpapala mula sa Diyos sa pamamagitan ng Jesus. Ito nga yung buhay na wala hanggan, dahil tayo ay may kamatayan. Amen. Pero merong gift si Lord. Ito nga yung buhay na ipinangako sa bawat isa sa atin. Ayan. No, kailangan ipanganak sa Espiritu. Paano? Hubarin mo nga yung dati mong pagkatao. No, ganyan mo papatayin yung luma mo, yung bago, yung dati mong pagkatao.
Nahuhubarin mo, tatalikuran mo, papagsisihan mo. Amen. Na kailangan mong limutin, no, yung luma, yung dati mong pagkatao, at isusuot mo yung aral ng Diyos. O kaya mabubuhay ka sa salita ng Panginoon. Sa ganitong paraan ng pababanalin tayo ng Espiritu ng Diyos. Biblically, sinabi ng kasulatan, sinabi doon sa Aklat ng Gawa, no, pagsisiya mo, talikuran mo ang iyong mga kasalanan, masasayo ang Espiritu ng Diyos. Amen? No, tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod. Amen? No, sasamahan tayo ng ating Panginoon. Kung isa ka namang mananampalataya ng ating Panginoon Jesus, amen, yung pagyamanin mo at alagaan mo ang iyong pananampalataya. Gaya ng binigyan ng 2,000 salaping ginto at binigyan ng 5,000 salaping ginto. Yung 5,000 kumita ng 5,000 salaping ginto din. Yung binigyan ng 2,000 salaping ginto kumita ng 2,000. No? Naging tapat sila at mabuting lingkod. Kahit wala yung kanilang amo, kahit hindi nakita ng kanilang amo. No, ganun nila pinagyaman at inilagaan yung konting halaga na ibinigay sa kanila. Ipinangalakan nila yun. No, talagang nagtrabaho sila. Talagang gumawa sila. At walang kapatid, hindi tayo pari-pareho at hindi tayo pantay-pantay ng gift o regalo o yung kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi tayo pantay-pantay, hindi tayo pari-pareho. Yung kaloob na ibinigay ng Diyos. Ganun pa man, pagyamanin mo yan, alagaan mo yan, nung maging tapat tayo at mabuting lingkod ng ating Panginoong Hesus na ibinigay ng Diyos para pagpalain tayo. Amen? Hindi man natin nakita ang Panginoong Hesus, kahit wala ang ating Panginoong Hesus, no, buong puso tayong sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Buong puso tayong sumampalataya. Sapagkat, sabi nga na Aklat ng Isaias, chapter 66, verse 2, ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Bakit? Dahil kung gagawin mo ito, kung gagawin natin ito, may ipakita natin sa Diyos yung pananampalataya natin kay Kristo. Amen? Sapagkat, nalulugod nga ang Diyos sa mga taong nagpapakumbaba, nagsisipagsisi sa mga may takot at sumusunod. Amen? Kaya nga bilang mananampalataya, may ugali tayong mapagkumbaba. No? Sinasabi ng Isaiah, mayroon tayong ugali mapagkumbaba para mapakita natin sa Ama yung pananampalataya natin sa anak. Dapat mayroon tayong ugaling mapagkumbaba. O leader ka ng church, kabilang ka, bahagi ka ng praise and worship. Bantay ka sa church, tagaluto ka, driver ka, giver ka, tither ka, pagpapala ka, supporter ka sa church. O ano mang ministeryo mo sa Panginoon. Amen. Ano mang ginagawa mo sa kaharian ng Panginoon. No, pakumbaba ka lang kahit kanino. Amen? Huwag kang nagkukumpara. Huwag kang mayabang, huwag kang inggitira, huwag kang reklamador, huwag kang magmalaki, no, huwag kang magagalitin. O huwag kang tibilde. Amen, no, humble lang, no, pakumbaba lang. No, pagyamanin natin at alagaan natin yung pananampalataya. Isang araw, naniniwala ko, hindi ka lang tinawag para dito. Yung tagalinis ka lang, yung cooker ka lang, yan lang ministry mo sa Panginoon, yung giver ka lang, o kaya bantay ka lang sa church, o lalo na, yung Bible study leader ka, yung win soul ka, umakay ka ng mga kaluluwa, o ano mang ministry mo sa Panginoon. Hindi lang tayo tinawag para dito. Tinawag din tayo para guminhawa ang buhay. Amen? Siyempre, yung mabago ang buhay natin, tinawag din tayo dyan. Maging matagumpay ang buhay at higit sa lahat yung maging buhay na patotoo. Na ang Diyos, no, na ang Diyos talaga, no, ang source ng lahat ng bagay. Amen? Siya yung mahihingan mo ng lahat ng bagay. Siya yung source, ibig sabihin source, nasa Kanya na ang lahat. Amen? Nasa Panginoon na ang lahat. Upang sa buhay na ito, maraming mahamon, mapagpala, magkaroon ng pag-asa.
upang sino man ay mapalapit sa Panginoon. Amen. No humble lang kapatid, pakumbaba lang tayo. Isang araw itataas tayo ng Diyos upang makita nila at makilala nila no buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. At ito nga, bilang mananampalataya din, dapat ay may ugali tayong ganito. Nagsisipag-sisi sa mga may takot. Ito yung sinabi sa aklat ng Isaiah chapter 6 verse 2. No? Para may pakita natin sa Diyos yung ating pananampalataya kay Kristo. May ugali tayong nagsisipag-sisi sa mga may takot. Tinuro sa kasulatan, lagi tayong manalangin. No? Sa ibang salin, sinasabi dun, matyaga sa panalangin, masipag kayo sa panalangin, palaging manalangin. No, manalangin tayo no, sa pamamagitan ng pagsisisi. No, manalangin tayo ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Sapagkat sa isip, sa salita at sa gawa, nagkakasala tayo. Dapat bilang mananampalataya, mapanalangin ka, na mapanalangin tayo. Humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos sa mga kasalanan natin, magpatawad ka din. Amen? No, sabihin mo ito sa Diyos, ipahirip mo ito sa Diyos upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Dapat likas sa isang mananampalataya, sabi ko nga, nang mapanalangin. Nang mapanalangin tayo. Sapagkat oras-oras, araw-araw, may digmaan. No, lagi mong isuot, lagi mong dalhin, lagi mong bitbitin, lagi mong ikwintas, isingsing ang panalangin. Amen? Oras-oras, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Amen? No? Manalangin tayo ng pagsisisi sa pangalan ng ating Panginoong Jesus upang no, maging matuwid tayo at malinis sa paningin ng Diyos. No, gayon natin iingatan at papagyamanin yung ating pananampalataya. Dapat may ugali tayong nagsisipag-sisi sa mga may takot. Bilang may nampataya din, no, dapat ay may ugali din tayo masunurin sa Diyos. Ito yung sinabi sa aklat ng Isaiah. No, upang mapakita natin sa Diyos yung ating pananampalataya kay Kristo. May ugali din tayong masunurin sa Diyos. Ano bang mahalaga o importante sa iyo? Negosyo, trabaho, pamilya, o ang mga gamit mo, anumang bagay na sa iyo? Alam mo kapatid, sa lahat, no, sa lahat ng mahalaga sa iyo, sa lahat ng importante sa iyo, amen, o anumang sinumang pinahalagan mo, anumang importante sa iyo, amen, binigay ng Diyos yan. Amen, sinumang pinapahalagan mo, anumang bagay yan, o sinumang pinaka-importante sa iyo, o anumang bagay na importante sa iyo, no? Ibinigay ng Diyos yan. No, dapat lang pahalaga natin ang Diyos na nagbigay ng pinapahalagan mo, nung binibigyan mo ng importansya kaysa sa pinapahalaga natin. Amen? Naunawaan? No? Dapat lang pinapahalaga natin ang Diyos kaysa sa mga pinapahalagan mo na galing naman sa Diyos yan. No, na ibinigay naman ng Diyos yan. Namula naman sa Diyos yan. Amen? Yang trabaho mo, yang pamilya mo, yang negosyo mo, o yung mga gamit mo, galing sa Diyos yan eh. Yang pinapahalagan mo. Kaya, no, mas pahalaga natin yung nagbigay kaysa sa mga ibinigay na pinapahalagahan natin. Kaya nga ang Diyos nagsiselos, mga kapatid. Itinuro ng Lord na unhayin natin siya. Dahil ito nga yung pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Diyos, buong puso, buong isip, at buong kaluluwa. Ito yung unang utos. At pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang nangyayari kasi kapatid, na si Lord, last choice. No, si Lord, last chance na lang. Kapag may problema na, kapag may pagsubok na tayo, no choice na. No, hindi na natin kaya eh. O hindi na nila kaya. No choice na. No, si Lord, no, yung isa na yung last. Isa na yung, wala talagang pagkakataon, kundi si Lord na lang talaga. Amen? No, si Lord na lang talaga yung magbibigay sa iyo ng lakas, magbibigay sa iyo ng sigla,
magbibigay sa iyo ng kapayapaan, ng kagalingan. No, si Lord lang talaga magbibigay sa iyo ng tulong. Amen? Wala kundi ang magbibigay talaga sa iyo kundi yung nagbigay ng lahat ng bagay. Amen? Kaya doon sa panahon ng pagsubok ng problema, doon lumalabas yung pagiging Kristiyano. Doon lumalabas yung pagiging mananampalataya kung may problema at pagsubok. Kasi nga, kundi kung walang pagsubok, kung walang problema, amen, na si Lord hindi mo makita sa buhay. Amen, nawawala yung pagiging Kristiyano, nawawala yung pagiging mananampalataya natin. Kapag walang problema o pagsubok. Ganun pa man, ano man ang mangyari, hirap ka man sa buhay, maginhawa man ang buhay mo, may problema ka man o wala, masunod lang tayo sa Panginoon. Amen? No, manampalataya tayo sa ating Panginoong Sus. Laban lang ipagkatanggol tayo ni Lord. Tiis lang, no, tapat ang Diyos sa mga tapat din sa Kanya. Ang Diyos nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba, nagsisipagsisi sa mga may takot at sumusunod sa utos. No, ang ganitong uri ng katangian ay dapat nating pagyaman at alagaan bilang manampalataya ng ating Panginoon Jesus. Kung sa ngayon, kaliit ng pananampalataya mo o sino man kaliit ng pananampalataya, alagaan mo yan, no? Pagyamanin mo yan. Amen. Ang pananampalataya ay pinaparaan sa pagsubok kung talagang tapat. Sapagkat dito masusubok ang iyong pananampalataya. Habang napagtatagumpayan mo ang mga pagsubok, ang mga problema, pataas ng pataas yung pananampalataya. No, habang napagtagumpayan mo, palago ng palago ang iyong pananampalataya, palaki ng palaki ang iyong pananampalataya habang napagtagumpayan mo yung mga pagsubok, yung mga problema. Dahil lahat ng malaki nagsimula sa maliit. No, habang napagtagumpayan mo ito. Pero ugaliin nating magpakumbaba, magsisi sa mga may takot, sumunod sa utos, nung mananagumpay tayo sa tulong ng ating Panginoon. Isang araw, tulad ng buto ng mustasa, alam mo ba yung buto ng mustasa? No? Napakaliit lang, pero kung mamunga, napakalaki. Amen? No, ganun pagiging ganapin ng Diyos yung ating pananampalataya. Bigyang halaga natin ang isa sa mga ibinigay ng Diyos. No, si Yesu Kristo, manatili tayo sa ating Panginoon. Amen? No, isang araw mumunga yung ating pananampalataya. Ang binhi o buto ay ang salita ng Diyos. Biblically, no, yung binhi o buto ay ang salita ng Diyos na itinatanim sa ating puso at isip. Kaya nga, sabi ko nga, no, pagyamanin natin at alagaan. Amen? Alagaan natin ito bilang mananampalataya ni Kristo Jesus na ibinigay ng Diyos sa atin. Walang ibinigay ang Diyos na sinumbat niya sa atin. Mula noon hanggang ngayon, wala, di ba? Walang sinumbat ang Panginoon. Hindi siya sinumbat. Salib, iligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya na sa tingin ng iba, ang mabuting balita na ating sinasampalatayanan ay na ipinapangaral nila, na ipinapangaral ko, ay sa itong kahangalan, no, sa tingin nila. Focus pa nga sila sa Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Focus pa sila sa balita. Kwento ng iba, buhay ng iba, pinag-uusapan, pinagtatalunan, pinagkakaguluhan. Tingnan mo, trending yung video. Di ba? Yung video viral kasi nga kaisa sila. O bahagi sila sa million viewer. Isa sila doon, bahagi sila doon. Na kwento ng iba, buhay ng iba. Isa sila sa pinagtatalunan ito, pinag-uusapan ito, pinagkakaguluhan. No, focus sila doon. Amen? Pero pag kwento na tungkol sa Lord, pag buhay ni Jesus ang pinag-uusapan para mapalapit sila sa Panginoon, amen, pinabaliwala na. Hinayaan na lang. Hindi pinapansin. No? Walang halaga. Umiiwas sila, lumalayo sila, tinatalikuran nila kasi nga, sa tingin nila, isa itong kamalan. Bakit? Dahil kung hindi, pinapahalaga nila ito. No? Pinapahalaga nito at bahagi sila, kaisa sila natin sa gawain ng Diyos. Amen? Ganyan yung mga taong
inaalagaan at pinigayaman ng kanilang pananampalataya. Bahagi at isa sila sa gawain ng Panginoon. I-invite mo sa church matapos yung bahagi na ng salita ng Diyos, ng mabuting balita, ayaw. Yan dapat yung ginagawa natin. Invite ka ng invite. Mag-open ka ng Bible study sa kanila, ayaw. Biblically, maraming tinawag, konti lang ang tumugon. Ganun pa man, masipag lang at syaga lang mga kapatid sa paglingkod. Focus pa nga sila sa work nila, negosyo, pamilya, pag-aaral, sa mga bagay o anumang bagay yan. Hindi man masama ito, Ang mga ito hindi masama. Ang masama, pinapahalagaan natin. Amen? Pinapahalagaan natin kaysa nagbigay nito, na nagbigay ng mga pinapahalagaan natin. Nagbigay ko kanina, bigay ito ng Diyos yung mga bagay na pinapahalagaan natin. Work, trabaho, amen, negosyo, anumang bagay meron sa'yo, bigay ng Diyos yan, mula sa Diyos, galing sa Diyos yan. Hindi masama ang mga ito pero kung ito na kung focus na tayo, yung pinapahalagaan natin, kaysa nagbigay sa'yo, nagbigay nito, ng mga pinapahalagaan mo nito, ayun, masama na talaga yun. Amen? Alam niyo mga kapatid, ang pagbibigay ay isa sa mga katangian ng Diyos. Mula noon hanggang ngayon, kasi mula pa, amen, ang Diyos mapagbigay na. Wala pa tayo noon at wala pang tao noon. Nung may tao na at ngayon nandito na tayo, lahat ng nabubuhay ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Mula noon hanggang ngayon, ang Diyos mapagbigay pa rin. Amen? Mapagbigay pa rin ang Panginoon. Binibigyan na tayo ng pagkakataon, pagsisihan, talikuran ng ating mga kasalanan at sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus ay mabigyan natin siya ng ngiti, ng tuwa, ng saya, ng galak, ng kaluguran na kahit hindi natin mapantay ang ginawa niya, na kahit hindi natin mahigitan yung ginawa niyang kabutihan sa ating buhay. Wala talagang papantay sa Diyos. Amen? Wala talagang hihigit sa Diyos. Pero, ang maganda dito, na ginawa natin ay sumampalataya tayo. Buong puso tayong sumampalataya sa Panginoon. Mabigyan natin siya ng kaluguran sa ating buhay. Amen? Mabigyan natin siya ng ngiti, tuwa, saya, galak sa mga mata niya isa na tong uri ng pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Yung sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Sabi ko nga kanina, amen, walang sinumbat yung Panginoon. Wala siyang sinumbat na ibinigay niya sa atin. Sa halip, iligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen? Pagiging ganapin ng Diyos yung ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Amen? Bigyan natin ng kalulhatiang karangalan, bigyan natin ng pansin, bigyan natin ng halaga yung Diyos. Gaya natin, amen, maibabalik sa Diyos yung papuri at pagsamba. Amen? Hindi man natin mahigitan ng Diyos, hindi man natin mapantayan ng Diyos, pero yan ang kalooban niya. Buong puso tayong sumampalataya. Amen? Praise God. Tayo walpas sa Panginoon. Ako'y manalangin bilang pagtatapos. Mahal na Ama sa langit, Panginoon, salamat po sa mapagpalang gabi ito. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa ibinigay niyo sa amin. Kung bakit po kami narito, kung bakit po kami nabubuhay, kung bakit po kami malakas, kung bakit po kami, Panginoon, may kinakain, may iniinom, may sinusuot, may sinasakyan, kung bakit, Panginoon, may ilaw sa aming kami maparoon. Lord, salamat, Panginoon, sa ibinigay niyo sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, hallelujah, Ama, sa ibinigay niyo sa amin, Panginoon, para pagpalain kami. Sa aming pong Panginoon, tagapagligtas, manggagamot po, Diyos ng aming buhay, sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Panginoon, ay mabigyan ka namin, Panginoon, hallelujah, ng papuri, parangal, kalwalhatian. Lord, dinadalangin po namin, Panginoon, patuloy na kaming palakasin, pag-alabin,
yung aming pananampalataya. Patuloy niyo Lord kami samahan, tulungan sa mga pangarap namin sa buhay, sa mga alalahanin namin sa buhay, Panginoon. Tulungan niyo kami, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, upang Panginoon, yung buhay, Panginoon, ay patuloy, Lord, kanino man, hallelujah, saan man, Panginoon, ikaw bukang bibig, ikaw, Panginoon, ibibida, ikaw, Panginoon, itataas, ikaw, Panginoon, ipapagharian sa aming puso at isip, sa aming buhay, O Lord, Panginoon, samahan, tulungan niyo kami, Panginoon, upang, Lord, hallelujah, itong buhay, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay patuloy na maging liwanag, maging ilaw po ng asin ito. Panginoon, magawa po namin ito, Panginoon, at magagawa po namin ito, Panginoon, sa tulong niyo, Panginoon, sa pagsama niyo, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay ni Brother Ryan, Sister Annabel. Pangalan po? Jeffrey. Brother Jeffrey, Panginoon, salamat sa buhay niyo, Panginoon. Samahan niyo po ang bawat sa Panginoon. At dalayan ko, Panginoon, patuloy niyo pagtagumpay kami sa mga hamon sa buhay, mga pagsubok sa buhay. Samahan niyo po kami, tulungan niyo kami, Banal na Espiritu. Maghari ka sa amin. Makilala at nakita nila, Panginoon, na ikaw, Lord, hallelujah, ay kasama namin. At magawa namin ang lahat ng ito, Panginoon, sa lakas, Panginoon, na ibibigay mo sa amin upang, Panginoon, sa buhay na ito, maraming buhay, mahamang pagpala-palakas dahil kayo nga po ang Diyos, Panginoon, ng kalakasan, ang Diyos ng lakas, Panginoon, kung bakit, Panginoon, nagagampanan namin, nagagawa namin yung mga bagay, Panginoon, hallelujah, na magbibigay ng papuri, parangal sa iyo. Lord, maraming salamat po, papuri sa iyo, parangal sa iyo. Patuloy ko pong idilangin ang pamilya ni Ryan, Lord, ni Sister Annabel, ni Brother Ryan, kung pamilya niya, ni Brother Jeff, Lord, anong gawa ng kaaway, anong sumpa ng kaaway, anong balak sa buhay nila, O Lord, upang Panginoon, mapagarian sila, Panginoon. Panginoon, iiwas sila yun po sa kanila at patuloy mapalapit sa inyo, Panginoon. Kasama namin, Panginoon. Hallelujah. Sasamba, maglilingkod hanggang sa iyo pagparito, Panginoon. Yes, Lord. Panginoon, papuri sa iyo, parangal sa iyo. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Hallelujah.